Disclaimer lang po, ang stand ng The Bride of Christ TV ay naniniwala pa rin tayo sa premillennialism, pre-trib, rapture. Ang dahilan kung bakit pinag-aaralan natin ang iba't ibang views ng eschatology ay para hindi tayo maging bias sa iba't ibang school of interpretation. Para alam din natin kung paano i-deal ang iba't ibang views ng eschatology. Ito ay pag-aaral lamang at hindi po pagyayabang. Okay, yun po ay pag-aaral lamang, di po tayo papa-impress dito. No? Kasi nga mga kapatid, necessary kasi pag-aralan natin ang mga views ng ibang eschatology kasi mahirap naman yung masyado tayong bias sa ating views. Pangunahan ko na kayo mga kapatid, ang views, ang stand pa rin ng The Bride of Christ TV official ay naniniwala pa rin tayo sa pre-trib rapture. Pero kaya natin pinag-uusapan ngayon ng mga views na to, nang sa ganon, handa tayo. Paano pag hindi nag-rapture, ano gagawin nyo? O, di ba? Tapos 7-year tribulation na pala. O, paano yan? At least, meron tayong idea sa ibang views. Okay, so yun po yung aking layunin po dito. Okay, eschatology basic premillennialism. Nasa panahon pa rin tayo ng premillennialism at alam naman po natin ang premillennialism ay maraming views po yan. And I will show you the basic. Gaya nito, no, itong premillennialism na to, mga kapatid, naniniwala tayo sa literal na paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Hindi kagaya ng mga amillennialists at preterists, hindi sila naniniwala sa literal kingdom. Pero tayo naniniwala tayo sa literal kingdom. Tayo po ay dispensationalist din, lalo na mga pre-trib. Kasi pre-trib is dispensationalist. At naniniwala tayo na after the cross, church age, bago pumasok noon ang 7-year. Sabi ng mga pre-trib, ito ay 7 years tribulation. Ang sabi naman ng mga mid-trib, pre-rat at post-trib, ito ay a part ng natitirang 70 week of Daniel, yung ika-17. Pag-usapan natin ngayon ay yung tinatawag na the pre-rat rapture. Ano ba ibig sabihin ng pre-rat rapture? So ito yung pinaka-general sketch na aking nagawa ayon sa pag-a-analyze natin. Yan po lahat ay biblical yan, guys. Sobrang biblical niyan yung mga pre-rat rapture. Naniniwala sila dyan. Naniniwala sila na iisang beses lang darating si Christ, walang secret rapture. Lahat ay nandito lang sa second coming. Pre-rat talaga. Kasi naniniwala sila na iba yung Great Tribulation sa wrath of God. Kung ibubuod natin to, ito yung 7 years na hindi naman tribulation sa pananaw nila, kundi ito ay 7-year na part ng Daniel. Ang totoong tribulation, guys, ito. Magsisimula lahat yan sa abomination of desolation. Ito yung 3.5 years o yung natitirang 1,260 days. Inayos ko lang yung pre-rat kasi I do believe pa rin na 1,290 days in the first 3.5 years. Then 1,260 days. Lahat po yan ay napaka-biblical. Pag-iisa-isay natin yan. Iisa-isay natin ngayon yan. Kaya mga kapatid, makinig kayo kung ano ang stand ng mga pre-rat rapture. Kasi naniniwala sila na dadaan tayo sa Great Tribulation pa rin. Ito nga, kasi iba kasi sa kanila ang wrath of Antichrist sa wrath of God. Ang sinabi ng Bible, ilalayo tayo ng Diyos sa wrath of God. Pero yung wrath of Antichrist, possible na susuungin natin yun. Ang banat naman dyan ng pre-trib, natin mga pre-trib, ano yun? Kala ko ba, we are in dispensation of grace. Bakit dadaan tayo sa Great Tribulation o sa patayan o mapupugutan tayo ng ulo? Bakit? Tandaan po natin mga kapatid, grace nga daw tayo. Bakit sila Pablo ba? At saka yung mga sinaunang Kristiyano, di ba? Nasa Gospel of Grace dispensation yun, pero bakit sila dumanas pa rin ng martyrdom? Dahil naka-prophecy na rin ito, dadanas din tayo nito ng tinatawag na patayan. Pero ang tanong bakit, no? Bakit tayo dadanas dyan? Ano yung mga biblical basis ng mga pre-rat theory? Okay, simulan natin dito. 7 years, Jacob's Trouble. Ang 7 years po ay nakapokus po yan
sa 70 week of Daniel. Kasi tandaan po natin, ang timetable ng 70 week of Daniel ay hindi po natin dispensation to. Nakapokus dito sa Israel. Okay. At tapos na yung 483 years nung naipako si Kristo, may natitirang 7 years. Naniniwala tayo mga pre-trib na ito ay 7 years tribulation, pero ang pre-rat, hindi sila naniniwala na ito ay 7 years of tribulation. Dahil ang tunay na tribulation ay yung great tribulation na sinasabi dito. Yung natitirang 3.5 years. So ibig sabihin mga kapatid, yung first 3.5 years, that is not a tribulation. Ngayon, on their behalf, ipapaliwanag ko kung bakit ang first 3.5 years ng Jacob's trouble ay hindi naman talaga tribulation. O maybe ito ay birth pains ayon sa atin, pero ang tunay talagang tribulation, 3.5 years, hindi yung 7 years. Okay, linawin natin ano. Kasi ayon sa Daniel 9:27, ang pinunong ito ay gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. Pagkaraan ng 3 taon at kalahati, after 3.5 years, pipigilin niya ang paghahandog, itataas niya sa templo ang kalapastangan ng walang kapantay. At mananatili siya roon hanggang sa naglagay sa kanya ay parusahan. Parusa na to ay mangyayari ito sa Battle of Armageddon. So, ayon sa sketch ng pre-rat, biblical, 7 years yan. Magsisimula ang lahat sa covenant, sa pangungunan ng Antikristo. O merong isang pinuno na magko-covenant sa kanila. Ayon sa mga pre-rat, hindi naman Antikristo yun. Meron lang isang pinuno na magbibigay ng covenant. Kaya yung ginawa ni Donald Trump, hindi pa yun. Peace treaty lang yun eh. Ang pinag-uusapan covenant, pag merong isang tao na makikipag-covenant sa Israel, at ito ay via telecast na mapapanood ng buong mundo, at ito ay nagsimula sa sinasabing covenant na itayo yung templo. Tingnan nyo, no? Templo kasi ang pinag-uusapan dito. Ang pinunod ay gagawa ng matibay na pakikipagkasundo, a covenant. Hindi tingnan natin sa King James, covenant. He shall confirm covenant. He shall cause sacrifice and oblation to cease, yung abomination. Pahihinto niya sacrifice sa templo. Ibig sabihin, ang covenant ay konektado sa templo. Kaya there's a possibility sa panahon natin ngayon, merong isang tao, isang leader, isang pinuno, isang prince o isang prinsipe. Sabi rito kasi, andito ay prince eh. Okay? So, he shall confirm na covenant. Nababanggit dito, yung sinasabing 7 years. The ruler will have confirmed agreement with many people for 7 years. At pagkatapos daw ng 1.5 of this time, he will put an end of sacrifices and offerings. Papahinto niya. At sinabi rin naman yan sa Thessalonica, confirm yan ni Pablo, no? Sabi rito, ito yung paglitaw ng Suwail. At sabi, itataas niya ang kanyang sarili, kakalabanin lahat ng kinikilalang Diyos, sinasamba ng mga tao. Upo siya sa templo ng Diyos. At magpapakilalang siya ay Diyos. O harmonize. Na involve ang templo talaga doon sa covenant eh. Kasi nga, may plano siya na after 3.5 years, ipapatigil niya yung handog. Tapos itataas niya sa templo ang kalapastangan ng walang kapantay. At sinabi ni Christ sa Mateo chapter 24, unawain ninyo, kapag nakita nyo na nagaganap sa dakong banal ng kasoklang-soklang kalapastangan ng tinutukoy doon ni Daniel, eto na. Tingnan nyo na pagkatapos daw ng abomination of desolation, ito sapagkat araw na yun ang mga tayo magdaranas ng kapighatian, hindi pa nararanasan ng likay ng salibutan hanggang ngayon hindi na mararanasan kailanman. Great tribulation. So, malinaw dito talaga, after this, a great tribulation. Okay. Ngayon, Pastor, bakit ganyan? Meron kang 1,335 days. Tapos magra-rapture daw dito. May Great Tribulation daw ay 45 days. Bakit, Pastor, may 45? Ang Great Tribulation ay 45 days lang. Pero sa kalagitnaan ng taon, nandun yung abomination of desolation. Kasi sa kalagitnaan nito, dito mangyayari lahat. Maraming mangyayari dito. Mamamatay ang Antikristo, mabubuhay, at papatigilin niya yung handog.
Bakit ka meron 45 days tapos pre-rat? Sa mo pinagkukuha yan, pastor? Okay. So ganito kasi yan mga kapatid. Malinaw ito sa Daniel. Kung babasahin po natin ang Daniel, tinan nyo babasahin natin maigi. Daniel chapter 12, lilipas, ano daw, ang 1,290 days. Lilipas daw ang 1,290 days. So kung babasahin natin to, lilipas ang 1,290 days. Lilipas daw yan. Pagkatapos daw ay yung abomination of desolation. Kaya dito nakalagay ang 1,290 days. Karamihan kasi ang interpretasyon dito, dito raw yung 1,290 days. Pero kung babasahin nyo maigi, lilipas ang 1,290 days mula sa panahon na patitigilin ng araw-araw na paghahandog at ilalagay yung kasuklam-suklam, yung abomination nga. Dati, ang pagkabasa ko dito, lilipas ang 1,290 days mula sa panahon na patitigilin. Kaya akala ko dati, sa second 3.5 years mangyayari yun. Pero hindi. Kung babasahin nyo maiigi, lilipas ang 1,290 na araw sa panahon na papatigilin, future tense to, papatigilin ng araw-araw na paghahandog at ilalaglay ang kasuklam-suklam. So dito yun. Kaya maliwanag na yung papatigilin dito ay dito talaga magsisimula yung abomination. Lilipas daw 1,290 days para daw sa abomination of desolation. Kaya baligtad, dito talaga magsisimula ang 1,290 days. Okay? Kaya nandito siya. Dito daw yon yung abomination of desolation. Ngayon, saan ang galing to 1,335 days na ito? Sabi kasi dito, no, mapalad daw ang manatiling tapat hanggang sa matapos ang 1,335 na araw. Maging manatiling tapat daw. Sino? Yung mga nasa panahon na to. Sino bang kausap? Mga Hudyo. Mapalad daw yung mga Hudyo na manatiling tapat hanggang 1,335 days. Bakit? Kasi dito magsisimula yung tinatawag na rapture. Ibig sabihin mga kapatid, kung ang rapture ay dito, ang second coming of Christ ay dito, dito ang Great Tribulation. Ang Great Tribulation, saan ba natin nakuha yan? Bakit 45 days? Kasi ganito yan. Kuha tayo calculator. Lilipas daw ang 1,290 days. 1,335 days. I-minus mo to. Itong 1,290 days. 1,290. 45 days. Ibig sabihin, 1,290 days plus 45 days, 1,335 days ang survival. So, ibig sabihin mga kapatid, mula sa abomination of desolation, magbilang ka pa ng 45 days para matapos yung Great Tribulation na ito. Ang Great Tribulation na ito mga kapatid, ito yung patayan talaga. Wherein, harmonize naman sa sinasabi rin ni Kristo. After daw ng Great Tribulation, yung second coming. Kaya yung second coming dito ay yung rapture. Naniniwala ang pre-rat na walang secret rapture. Ang rapture at second coming ay iisa lang. Isang beses lang po mangyayari po yan sa event ng end times. Hindi kagaya ng mga tinuturo natin mga pre-trib, mid-trib, may rapture tapos meron pang second coming, dalawa. Dalawang beses darating si Kristo. Isang secret, isang tinatawag na luntad. Pero ayon sa kanila, hindi ganun daw tinuturo ng Bible kasi ang rapture na binabanggit ni Pablo at ang second coming na binabanggit ni Kristo, iisa lang kasi daw yun. Ngayon, anong katibayan nila? Kasi, tinan nyo, no? Ang sabi kasi ni Kristo, di ba, ganito, sa Mateo 24, Sabi rito, no, pagkatapos ng kapighatian, after the tribulation, ano yung tribulation na yun? Eto, after daw nito, dito darating si Kristo. Yung rapture. Okay? Dito darating yun. Kaya nabuo to itong rapture dito. Hindi na magliliwanag ang buwan, maglalaglag sa langit ang mga bituin, mayayanig ang kapangyarihan ng kalawakan. Tama. Tama din na sinasabi ng 6th seal, yung blood moon, at saka yung 7th seal ay start na ng rat. Dito mangyayari yun. Harmonize sa sinasabi rin ng Revelation. Ayon sa sinasabi ni Daniel,
1,335 days. Kaya ang Great Tribulation na sinasabi ni Kristo ay eto, 45 days lang. Ano ba mangyayari sa Great Tribulation? Dito pagpapapatayin ni Antikristo ang lahat ng mga ayaw magpatatak ng halimaw. Okay? So dito yung mangyayari po yun. Kasi kapag ayaw mo magpa-convert, at sabi nga nila, Islam daw ang ewan ko pag-aaralan ito sa susunod, papatayin ka, pupugutan ka ng ulo. Ayon sa Revelation chapter 20, kaya pala namatay ang mga martir dahil sa pagpugot ng ulo. Ngayon, after ng rapture mga kapatid, naniniwala ang pre-rat na hindi tayo diretso ng langit, nandito lang tayo sa ulap. Ito nakakamangha dito mga kapatid. Nasa ulap lang tayo. Kasama si Kristo. Ibig sabihin, ililigtas lang tayo sa rat. Pero nasa earth pa rin si Kristo. Kaya tama-tama, isang beses lang darating si Kristo sa earth. Ito na yung second coming dito. After ng wrath of God, bababa lang si Kristo at saka yung 144,000 ng mga Hudyo sa Mount of Sinai. Mount of Olives, I don't know kung ganun ba yun. I don't know. Pero kasi, naniniwala sila mga pre-rat na bababa lang si Kristo sa Mount of Olives. Kasi nasa earth na siya eh. Kung titingnan mo ang Biblia, walang malinaw na sinasabi ang Biblia na pupunta tayo ng second heaven after ng rapture. Tingnan nyo guys bibigyan ko kayo ng halimbawa. O dito mo tayo sinasabi ni Kristo. Sabi kasi dito, pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao na nanangis ang lahat ng bansa, makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. So from heaven to earth, nandyan lang siya sa ulap. Tapos sa hudyat na malalakas sa tunog ng trompeta, susuguin ng kanyang mga anghel ang 4 na sulok ng daigdig. Titipunin niya ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Titipunin lang. Titipunin nila ang mga hinirang sa lahat ng dako. So, ibig sabihin, hindi tayo pupunta ng langit. Nandiyan lang tayo sa heaven, sa first heaven, sa sky. Actually, yun din ang sinasabi ni Pablo sa Thessalonica chapter 4. Tingnan nyo Ito, pinangahawakan ng mga pre-trib to na kapag ni-rapture daw tayo, sa langit daw tayo pupunta. Pero kung babasahin yung maigi sinasabi ng rapture in the second coming of the Lord, the coming of the Lord, sabi rito, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi na kayo magdalamhat. Dahil naniniwala tayong si Jesus namatay na, tayo mga bubuhay ng Diyos na namatay, sumasampalataya kay Jesus, isasama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon. Tayo mga nabubuhay pa, tayo mga natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi nauuna sa mga namatay. Ito na yung rapture, ang sinasabi nila. Sa araw ng kasabay ng malakas na utos, tinig ng arkanghel, ang tunog ng trumpeta ng Diyos. May trumpeta rin ng Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay, sumasampalataya kay Kristo, ay bubuhayin muna. Ito yung resurrection. Okay? Pagkatapos tayo naman mga buhay ay titipunin. Dito kinuwad yung titipunin. Kung titingnan mo yan sa Greek, I shall be caught up, ay harpazo. Ito yung rapture, titipunin. Pareho ng idea, titipunin sa alapaap. Saan daw? Titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Wala naman binabanggit na mapunta tayo ng langit. Nasa alapaap lang. Walang sinabi dito, guys. Wala. Kahit basahin mo yung chapter 5, wala rin. Mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kailan magaganap ang mga bagay nito sapagkat alam ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Tama, yun din ang sabi ni Christ. Yung kanyang pagdating ay gaya din daw ng magnanakaw. Kaya yung second coming of Christ at rapture na sinasabi ni Pablo, iisang event lang yun, walang secret rapture. Kapag sinabi ng tao, tiwasay ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi na sila makakaiwas sa pagdating ng tulad ng pagsumpong. Tingnan mo yung senaryo mga guys. Mangyayari daw to ang rapture kapag nagsabi ng peace and then destruction will happen. Wherein ito yung sinasabi mismo ng seven seal. After ng seven seal, dito yun, ang rapture.
Natahimik muna sa loob ng 1.5 oras, biglang may kaguluhan darating. Yun daw yung araw daw ng rapture. Tingnan nyo, basahin natin. 7 seal. Saan ba yung 7 seal? Ito yan. Ikapitong selyo. After ng blood mold, yung matinding lindol. Magkakaroon ng lindol dito. After ng tribulation, pagdating ni Kristo, lindol. Pareho din ang sinasabi ng Mateo 24. May lindol din. Ayan, pati yung mouse ko umuugarin. Ayan, mahilo kayo. Ayan. Ito yun. Kakaroon ng matinding lindol. Ang 7 seal po kasi ay simula ng wrath of God. Basahin natin kung bakit. Nang alisin ng kordero ang 7 selyo, naghari sa langit ang katahimikan sa loob ng halos kalahating oras. Yan yung tahimik. Tahimik sa lupa. Yan yung parallel na sinasabi ni Pablo na katahimikan muna yung mangyayari bago dumating yung distraction after ng rapture. So after ng rapture, mananahimik ang lupa. Kaya magsasabi sila na peace and security, ito yung. Pagkatapos tayo nakita kong 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos, binigyan ng trompeta ang bawat isa. Ito na, binibigyan sila, dinidistribute na yung 7 trumpets, ito. Dinidistribute na dito. Ito yung 7 trumpet, di ba? First trumpet, second trumpet. Parallel siya ng vial. Ganda din naman ang pananaw ng mga pre-rat na parallel ang trumpet at saka yung mangkok at pot ng Diyos. At lahat sila ay consistent na tinatawag na wrath of God. Ito nga yung wrath of God. Okay? So, ito yung start ng wrath, yung 7 seal. Tingnan yung mangyayari sa 7 seal. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso, tumayo sa harapan ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambana. Ito nangyayari to sa langit. Mula sa kamay ng anghel, unti-unting tumaas ang sa harapan ng Diyos ang usok, insenso, kalakip na dalangin ng mga hinirang. Pagkatapos, ang anghel ay kumuha ng baga mula sa dambana, inilagay sa sunugan ng insenso. Ano nangyari? Biglang kumulog, nagkaingay at kumidlat at lumindol. After noon, ayun yung sinasabing distraction will follow. Tapos yung mga hinirang ng Diyos, hindi yung mga pinatay. Okay, ito yun. Tapos ito na at tumanda na ang 7 anghel para hipan ng trompeta. Dito na yun, guys. Sakto. Kaya consistent din talaga ang mga pre-rat. Husga tayo mga pre-trib. Walang grace yung mga pre-rat na yan. Wala. Guys, bago tayo maghusga, pag-aralan nyo yung doktrina nila. Kasi harmonized din sa scripture mga pinagtuturo nila. Sakto. Okay? Ito pa mga kapatid, itong 7 seal. Tingnan nyo, ang first seal sa kanila ay Antichrist conquest. Nagpapasimula pa lang manakop ang Antikristo. At pag nananakop ito, ang gamit niya hindi gera, kundi kapayapaan. Kaya totoo talaga na sa first 3.5 years, wala. Wala to. Tahimik lang talaga kasi lahat ito ay puro preparation. Ngayon, Pastor, paano mo napatunayan na ang first seal ay conquest lamang, ang second seal ay preparation ng World War? Preparation lang naman to ng World War, di pa naman World War II. Famine, preparation. Persecution, puro preparation. Tapos, itong martyrs ay visions lang, di pa namamatay ng Kristiyano to. Hindi pala pang persecution. Visions lang to ng mga martyrs sa lahat ng mga panahon. Isa-isayin natin, guys, ayon sa mga pre-rat at wherein consistent naman. Sabi sa seal, sa unang mangyayari sa first 3.5 years. Sabi dito, nakita ko ang sangkabayong puti na nakasakay sa hawak ng pana. Binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manakop. Paano siya manakop? Hawak lang yung pana. Gera ba yan? Hindi. Gamit niya ang kapayapaan. Kaya nga mga kapatid, kinakabahan ako sa ginagawa ni Donald Trump ngayon. Diba, tumatakbo siya sa lahat ng mga bansa. Puro peace, kapayapaan, peace, kapayapaan, peace. Tumatakbo na siya. Inalis ang kordero ng pangalawang selyo, isa namang kabayong pula ang lumitaw na nakasakay at binigyan siya ng kapangyarihan magpasimula. Binigyan pa lang siya ng kapangyarihan sa lupa upang magpatay ng mga tao. Binigyan siya ng isang tabak. Hindi naman sinabing sumalakay Binigyan lang siya ng tabak. Para saan? Di lumalabas nun, paghahanda lang to, hindi pa to World War.
World War III preparation. Wherein nangyayari na nga ngayon yan, di ba? Nagkakaroon na ng preparation ng World War. Palapit na tayo doon. Di ba? Pero di pa rin ako naniniwala kasi wala pa rin nakikipag-covenant. Hindi pa nangyayari itong covenant. Pero, nararamdaman na natin to sa panahon natin ngayon. Bakit preparation na ng famine? Hindi pa famine. Hindi pa famine yan. Tinan nyo, no? Sabi dito, no, inalis ang kordero ang pangatlong selyo. Isang kabayong itim na nakita ko at may hawakang timbangan nakasakay dito. May narinig akong parang tinig na nagmumula sa kinaroro ng 4 na nilang nabuhay. Nag-a-announce pa lang ito, isang takal na trigo lamang mabibili. Sabi mabibili, di pa hindi nabibili, mabibili pa lang. Ng sweldo na maghapon trabaho na 3 takal ng harina lamang. Magkakaroon ng tag-gutom. Kumbaga sa pelikula, trailer pa lang yung nangyayari. Kasi alam nyo bakit, guys? Kung bakit lahat to ay trailer pa lang, pati itong persecution na darating. Actually, trailer na ngayon nangyayari ngayon sa Sudan. O persecution nangyayari na. Tapos, yung PIPSIL daw, ayon sa pre-trib, ito daw ay mga namatay daw ng mga martir. Pero guys, hindi po yun ang context. Basahin po natin. Nakita ko na isang kabayo may maputlang kulay. Inalis ng kordero ang 5 selyo at nakita ko naman sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa na pinatay dahil sa salita ng Diyos. At matapat na pagsaksi rito. Ubos lakas silang sumigaw, O Panginoon, makapangyarihan, banal, tapat, wag po ninyong patagalin ang paghahatol at pagparusa sa mga taong pumatay sa amin. Di naman maliwanag dyan kung sa tribulation age, wala pang tribulation. Naniniwala mga Bible scholars at mga naniniwala sa pre-rat na ito ay mga pa lamang. Ito'y pangitain lang ng mga martir na namatay sa lahat ng panahon. Mga namatay nung panahon nila Apostol Pablo, panahon ng persecution, panahon ng reformation, lahat yan. Pinapakita lang dyan na humihingi sila ng katarungan. Ang mensahe dito, humingi sila ng katarungan, pero mahalaga yung sinabi ng Diyos eh. Sabi rito, sinabi sa kanila magpahinga pa ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamaan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin ding tulad nila. So, antay-antay lang kayo, sabi ng Diyos. Meron din papatayin sa panahon na to. Kasi sa panahon na to, after ng abomination of desolation, great tribulation na. Ito na yung patayan dito. Dito na aatake itong 4 na kabayo na to dito. Kaya itong World War, famine, persecution, mangyayari yun talaga dito sa itong tribulation age na to. Ito talagang totoong tribulation age, hindi yung 7 year. Ibig sabihin mga kapatid, yung 1,290 days na ito, lang ito mga kapatid, napayapa talaga to. Hindi ramdam. Pero makikita mo yung pagtakbo ng mga kabayong to. Di ba nangyayari na sa panahon natin to? Tumatakbo na ang Antikristo. Nangangamoy world war na. Nangangamoy na ang taggutom. Lalo na ang mga tao ngayon sa iba't ibang bansa ay nagpe-prepare na ng one currency policy, digital ID. Nangyayari na po yan. Preparation pa lang yun. Yung persecution na nangyari sa Sudan, sa Africa, ayan preparation pa lang. Dito talaga sila aatake dito sa after ng abomination pagkatapos na maghari ng Antikristo. So ibig sabihin mga kapatid, mapalad daw yung makakasurvive ng 1,335 days kasama yung 45 days ng Great Tribulation. So ibig sabihin mga kapatid, sad to say, pag nagkaroon ng covenant sa Israel ng 7 years for the temple at hindi nag-rapture, no choice kayong dapat nyong baguhin na ang theory nyo dahil dito tayo ang susunod. Yung tinatawag na rapture after ng Great Tribulation. Sa bagay, may mid-trib pa naman, okay, pero parang mas consistent yata to. Mga kapatid, inuulit ko, kaya ko tinuturo to hindi para paniwalaan nyo. Pinag-aaral lang natin ang theory nila. Okay? Alam nyo naman, ang stand ng Bride of Christ is still pre-trib. At pag-uusapan natin ito sa mga susunod na mga linggo pa. Okay, so ayon sa mga pre-rat, that's it. Harmonize nga naman. Ngayon, bakit ko sinabi na ang 6th seal ay blood moon, dito mangyayari yung second coming of Christ?
Kasi maliwanag naman, bago dumating si Kristo, maglalaglagan ng mga bituin sa langit, mayayanig ang daigdig. At sinabi rin, part na ito, na pagdating ng ating Panginoon talaga, magkakaroon ng blood moon. Kaya pala mga panaginip namin lahat, ng rapture, hindi naman kami dumidiretso ng langit, nandiyan lang kami sa himpapawid. Nandiyan lang kami sa himpapawid lang. So kaya pala gano'n ang mga napapaginipan ng iba. Kasi nga, make sense naman itong pre-rat na pag nag-rapture, nandiyan lang tayo sa ulap. Guys, can you imagine those days? Sa araw ng second coming of Christ, makikita ng lahat ng tao si Christ. Saan sa Bible yun? Basa, Revelation chapter 1, verse 7. Sabi dito, no, tingnan nyo siya, dumarating siya na nasa alapap, makikita siya ng lahat, pati ang mga sumibat sa kanyang tagiliran, tatangis ang lahat ng lipi sa lupa, lahat ng sa kanya, ganun din ang mangyayari. Amen. So makikita talaga si Christ sa araw ng rapture. Kaya yung second coming of Christ, rapture ng pre-trib, iisa lang po yun. Makikita siya ng lahat. So there's no such any secret rap na natutunan natin sa mga dispensationalists, nakagaya ko rin dispensationalists. Pastor, ibig sabihin, dadanas tayo ng tribulation. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, kung ito man itotoo at mangyari to, tanggapin ko katotohanan ba? Di mamatay. Mga kapatid, hindi naman masakit mamatay. Pag namatay ka, halimbawa, napugutan ka ng ulo, di naman masakit yun eh. Mararamdaman mo lang, magba-blackout ka lang naman eh. Parang natulog ka lang, pagagising mo, nasa langit ka na eh. Parang nagginawa kila Pablo, di ba? Sabihin na naman ng iba, nasa ng grace doon, ang grace doon. Bakit? Tanungin ko kayo mga kapatid, nung pinugutan ng ulo si Pablo, ay nasa Gospel of Grace siya, nasa ng grace din doon. Di ba? O, ayan tayo kasi. Guys, totoong charito tayo, pinagpalat, pinaburan. Tandaan po natin, Romans 8:28, all things that work together for good, for those who love the Lord. Ngayon, kung ikabubuti natin, napugutan tayo ng ulo, ikabubuti natin yun. Okay? So, wag natin ikahon ang paraan ng Diyos, guys. Wag natin siya ikahon. Na, Lord, kala ko ba by grace? By grace, dapat hindi kami dumanas ng tribulation age na yan. Dapat hindi kami dumanas. Ang sinasabi lang ng Bible ay hindi yung Great Tribulation, kundi yung wrath of God. Dito tayo doon. Saan nasa Bible yan? Basa. Dapat i-distinguish po natin mga kapatid ang pagkakaiba ng wrath of God sa wrath of the Antichrist. Okay, sabi dito na understanding God's wrath. Merong prophetic, final, present, tsaka final. We should rightly divide the scripture, guys. Ang God's wrath ay hindi random po yan. Distinctive po yan ng tatlo. Pag sinabing prophetic wrath, yung wrath of God, ito yung tribulation ng Israel na binabanggit ni Kristo na the wrath to come. Yung isa pang puot ng Diyos sa sinasabi ay yung present wrath. Ito yung consequence ng ating kasalanan kapag hindi ka naligtas, kasama ka sa puot ng Diyos. Kapag napunta ka ng impyerno, kasama ka sa puot ng Diyos kapag wala kang Kristo. At meron naman tinatawag na the final wrath. Ito yung eternal judgment o the great white throne. Ito yung binabanggit din ito ng Bible na paghatol sa huling paghuhukom. Kaya yung wrath to come dito ay yung binabanggit. Kasi tinan nyo, no? Ayon sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, Jesus delivered us from wrath to come. Yung wrath to come dito, yung prophetic wrath, yung tribulation, eto, dito yon. I-deliver daw tayo ng Diyos dito. Kaya naniniwala yung iba, naniniwala mga pre-wrath na hindi tayo subject ng wrath of God. Kasi matindi tong wrath of God, guys eh. Gera, nuclear bomb, nuclear war. Pagbagsak ng asteroid, magiging dugo ang lahat, pati freshwater, dugo. Nuclear winter, tapos 5 buwan na locust army. Patayan, asteroid pa, floods, meteor shower. Tapos magkakaroon ng kadiliman sa buong daigdig. Hindi loloobin ng Diyos yun. Saan mababasa yun? 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Sabi rito, no? At maghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit.
So ang pagbabalik pala ng kanyang anak sa langit, ibig sabihin, ito yung second coming of Christ. Sino daw yung darating na anak ng Diyos? Ito daw ay si Jesus na muli niyang binuhay, na siya ring magliligtas sa atin, saan daw? Sa darating na puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos na binabanggit dito ay ang kanyang second coming. Okay? Kung babasahin niyo yung buong context, puot ng Diyos. At sinabi rin sa Thessalonica chapter 5, eto the day of the Lord. Oh. Di ba rapture to? Thessalonica chapter 4, rapture. Chapter 5, rapture ang topic dito. Kaya ang sabi sa verse 9, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan o hindi iligtas sa umagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ang binabanggit ni Pablo dito, yung wrath of God. Hindi tayo masasama dyan. Hindi tayo sigurado sa Great Tribulation na binabanggit ni Christ na patayan. Na binabanggit din ni Daniel, wherein harmonize sama sa Scripture. Ngayon, Pastor, ang tanong, gaano katotoo na si Kristo at ang Christian ay nandiyan lang tayo, sa ulap lang, sa loob ng natitira pang 3.5 years o 3 years, sabihin na natin na ganun, or 3 years, or 3 years and 4 months. Nasaan tayo? Nasa sky. Okay. Ayon sa mga pre-rat, ito yung verse nila eh. Nandito pala si Kabiyaya, si Ron de la Cruz. Salamat po, salamat. Sige, maganda siguro magpaliwanag nito si Kabiyaya mismo. Guys, mag-subscribe kayo sa channel nito, kapatid natin sa Panginoon to. At wala naman pong husgahan. Porke pre-rat siya, walang husgahan, guys. Kita na nyo, pinag-aaralan natin ng kanilang faith, di ba? So guys, let us respect. As long na we have one salvation, we are still part of the bride of Christ. Ligtas tayo, mga kapatid. So binibigyan ko po ng isang welcome po si kapatid na Ron. Pastor Ron, go ahead po. Pwede po kayo magsalita. Pwede nyo bang ipaliwanag po sa amin kung gaano po ka-legit o katotoo, ano po yung pinagbabasihan po natin kung sa panahon ng rapture bago mag-wrath of God ay nasa sky lang tayo, at paano natin pabubulaanan na hindi tayo pupunta ng third heaven muna, kundi nasa sky lang po tayo. Pwede kami mabigyan ng tamang share po, kapatid. Ron, go ahead po. Hello, good evening po sa lahat. Absensya na, Pastor, late ako eh. Okay lang po. Go ahead, Pastor. Go ahead, sir. Pwede niyo po ipaliwanag. Hindi po ako pastor, na ordinary lang po akong kapatid. Hindi naman po ako Sige po. Okay, so yun nga, yung ibinabato nating argument kanina is yung nalalabi na time frame from the Great Tribulation. So sabi kasi namin, Pastor Edwin, yung 45 days, hindi siya 45 days, kundi 75 days from the abomination and desolation. Kasi yung 1-60 yan yung first half, nandun yan sa Daniel, and then nandun din yan sa may Revelation 11, Revelation 12, and then Revelation chapter 13. So, okay, dito yung yung sa inyo. 1,260 days, kaya 75 days yung Same logic, iba lang yung araw, oras. Ay, sorry. Sige. Di okay lang po. Okay lang po, Pastor. So, yung sinasabi natin dito na nandiyan tayo sa sky, or kasi yung gathering naman talaga, Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17, na yung Panginoon bababa and then magkakaroon ng gathering sa clouds. So, kasuhato yan ng Matthew 24, 29 to 31. No? Pwede mabasahin natin, kapatid? Matthew 24. Matthew 24. 29 to 31 po. Immediately after the tribulation, after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall be fall from the heaven, and the powers of heaven shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds in heaven with power and glory. And he shall send his angel with this great sound of trumpet, and they shall gather together his elect for the four winds, for the four winds of the earth, from end of the heaven to the other. Go ahead po, Sir Ron.
Okay, so yan yung cross-reference ng First Thessalonians 4:16. Kasi pag sinimulan mo ng verse 15, that is the coming of the Lord, the second coming, ano? And then dyan din yung pagkabuhay ng mga patay. So meaning to say, pagdating dyan sa pagkabuhay ng mga patay, may makikita tayo dyan na pagpunas ng luha. Tama ba, Pastor Edwin? Opo. Sa ano Okay. po yun? Opo. So in the context ng the day of the Lord sa Book of Isaiah, yung pagpunas ng luha is naandon sa Isaiah chapter 25 verse 8. Pakipuntahan Okay. na lang po ako na, Pastor. Salamat. Isaiah. I'm going to open it and then I will read it, kapatid. Sige po. Then you can explain it. Teka, Isaiah, ano ba yung kapatid? Sorry. Isaiah 25 verse 8 to 9. So iyan yung quotation na ibinabato sa atin ni Paul from First Corinthians chapter 15 51 to 54. Yan yung verbatim na timing, no? Pakipunta na lang muna yung Isaiah. Isaiah 25 verse 8, tama ba? Yes po. Okay, babasahin ko He will swallow up death in victory, and the Lord God will wipe away tears from all faces. Okay. And the rebuke of his people, ito yun. And shall take away from all the earth. Oo nga, no? She shall take away from all of all the earth, for the Lord had spoken it. Yan yung second coming, no, Pastor Edwin. Kung nandyan yung pagpunas ng luha, yan yung actual na second coming. Yan din ang ibinabato sa atin ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 54. I will show you a mystery. Paki-check na lang po. Yung verbatim na binibigay na timing. Ayan po. Okay. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed. In a moment, in the twinkle of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must be put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall be put on incorruption, and this mortal shall put on immortality, then shall be brought to pass that saying that is written, that is swallowed up in victory. Continue pa. Yan po yung yung verbatim, no, ng Isaiah 25:8, yung death swallow up in victory. Sinasabi ni Paul na doon sa timing na yan, na kapag nailipat na, no, yung from mortal to immortality, from corruptible to incorruption, yung nakasulat is matutupad. So we need to go to the verbatim. That is Isaiah chapter 25 verse 8 to 9. Yan din yung timing ng pagkabuhay, yan din yung timing ng pagpunas ng luha. Tama ba, Pastor Edwin? Sige po, opo. Understood po. Opo. Okay. And then, hanapin natin yung pagpunas ng luha sa Book of Revelation. So ito yung pinaka-dilemma natin kung pre-trib tayo. Kung ang rapture is naka-timing sa Revelation chapter 4 verse 1, yan sinasabi nila after the church age, dapat yung pagpunas ng luha sa mga kasunod na talata is naandon. Kaso lang pag chinek natin yan doon sa Revelation 4:1, wala tayong mababasa except Revelation chapter 7 verse 9 and then last part verse 17. Paki-check nga po kung nandun yung pagpunas ng luha after the great multitude. Oo. After this beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people. Nabigla si Juan dito, ba't bigla may maraming tao sa langit, no? Yes. And tongues stood before the throne and before the Lamb. Teka muna mga kapatid, heaven kasi pinag-usapan. Clothed into the white robes and palms in their hand. And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne and unto the Lamb. And Pwede mong i-jump yan, Pastor, doon sa nagtanong yung isa sa 4 elders, sa 24 elders, na saan sila nanggaling. I think that is verse 14, kung di ako nagkakamali. Pa-double check na lang po. Sabi dito, no, Ginoo, kayo po nakakaalam ang sagot. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa gitna ng matinding kapighatian. Lilinis sila at pinaputi ng dugo ng kordero ng kanilang damit. So, yan yun, no? Yung great multitude ng Revelation 7:9, sila din yung galing sa Great Tribulation.
na ang sabi ni Isaiah sa coming of the Lord is mayroong pagpunas ng luha diyan sa time na yan. So Sa dito, rapture na yan. dito yung rapture, ito yung nakita yung great multitudes. Tama, galing sila ng great tribulation. Sama, Yes. takto. Harmonize naman, harmonize. Tama po. Okay po. And then, nandyan din yung pagpunas kasi andyan yung pagpapalit ng katawan from mortal to immortality. Pagdating mo ng 17, nandyan yung pagpunas, Pastor Edwin, ng luha. They shall no more hunger, neither thirst of any more, neither the sun light on them, nor any heat. Saan dito yun? For the Lamb which in the midst of the throne on them, ayun, shall lead them unto living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes. Timing, sinasabi ni Isaiah, time frame, parallel talaga sila. Okay. Okay. So, yan din, Pastor Edwin, yung 1 Corinthians 15, 51 to 54, yan din yung inaantay ni Job. Even si Job, no, ng Old Testament, they are waiting for the body change. Pwede mo puntahan yung quotation sa Job chapter 14, 12 to 14 po. Ngunit ang tao kapag namatay, hindi nababangon hanggat ang langit ay maparam. Itago mo sana ako sa daigdig ng mga patay hanggang ang puot mo ay mapawi ng lubusan at muli mong maalala ang aking kalagayan. Kung ang tao ay mamatay, siya kaya'y muling mabubuhay, ngunit para sa akin, paglaya ko sa hirap, ay aking hihintayin. Pwede po kong pa-check sa King James. King James. Let us read. So man lieth down and rises not till the heavens be no more. They shall not awake nor be raised out of their sleep. And thou shalt would hide me in the grave, secret until why the rod be past, that thou wilt disappoint me a set time and remember me. If a man die, shall he live again? All of those days may appointed time, and I'll wait till my change. Ayan. Yan yung konsepto, no, ng pagpapalit ng katawan from mortal to immortality. Even si Job, they are waiting for their bodies, for his body change. Tama po ba, Pastor Edwin? Yes po, nag-aantay sila na ito'y tumutumbok sa sa pagkabuhay ng mga patay, wherein malinaw naman dito sa pinag-aaralan natin na isang beses lang talaga mangyayari yung pagbuhay ng mga patay, dito mangyayari yun sa araw ng rapture during the end times. Okay. Correct me if I'm wrong. Yes po. So nagkakaisa, no, yung Old Testament, and then si Job, si Isaiah. Sa ibang talata niya meron Joel, and then si Panaya, Obadiah. And then marami pa yan kasi, Pastor Edwin. So yung mga hina-highlights natin dito is yung mayroon direct quotation na binabanggit si Paul na kinukot niya talaga from the book of Isaiah. Mm-hmm. Okay. So yung sa book of Isaiah, kung babasahin natin ng Isaiah 26 verse ano ba yan? Yes po, 26. So dito natin maiintindihan ang sinasabi ng Isaiah kung bakit nandyan lang tayo sa sky. Correct ba ako? Tama ba ako? Yes po, yan po yung binibigay sa atin na info. That is Isaiah 26:20. So, ang concept ng Isaiah 24, 25, and 26, 34, and then 13 is the day of the Lord. So, lahat yan patungkol sa kaaraw ng Panginoon. So, sabi dyan, "Come my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors upon thee. Hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be overpast." So, hanggang matapos daw yung galit ng Diyos is mag-antay lang kayo. Somewhere dyan. Okay. Hindi naman tayo pre-trib ngayon, di ba? So, pag sinabing second coming of Christ, resurrection from the dead talaga yun. Wala nang secret rapture. Ito talaga yun. So, isang binabanggit dito, kaya ito ay related din talaga sa mangyayari dito sa event na ito. Na second coming of Christ. Meron pa ka tinuturo mga pre-trib o mga dispensationalists na iba daw ang day of the Lord and the day of Christ. Kaya nga lang, nung binabasa ko yun, wala naman pagkakaiba eh. Pareho lang naman ni day of the Lord, the day of the iisa lang talaga. Kaya yung the day of the Lord, ito yun. Okay. So, tama ba kapatid na ang susunod dito, after ng wrath of God, si Christ ay bababa lang kasama yung tayo ba talaga to? O bababa lang? Kasi nasa sky lang naman tayo. So, hindi na to consider na second coming.
Kasi second coming nangyari na eh. Nandiyan lang naman tayo sa ulap. Sa pagbaba natin mula sa ulap, bababain na tayo ng Panginoon after siguro 3 years and 4 months. Correct me if I'm wrong. So dito na yung bababa ni si Kristo. Ito na yung sinasabi ng Revelation chapter 19. Tama ba, kapatid? Opo, that is the Battle of Armageddon. Yan din yung marriage supper of the Lamb. Isa pa ulit na clause ng pre-trib. Ang start ng marriage supper of the Lamb is right after ng rapture, before the 7 years period. Ang problema natin dyan, ang sinasabi ng Book of Revelation, yung Battle of Armageddon, that is the actual na marriage supper of the Lamb. And then yung handa dyan is yung flesh of the kings, rich and men, na ipapakain sa mga foes. Oo nga eh. Naniniwala nga rin ako doon after ng second coming of Christ. So may mga yugto yan. Una, Battle of Armageddon, tatapusin niya muna yung mga kaaway niya. Tapos hahatulan ang Israel, hahatulan ng mga bansa. Tayo naman hahatulan natin ng mga anghel. Then, naniniwala ako, kapatid, na after nun, hahatulan din sa Bema Judgment. Tama ba, kapatid? Yung ba yung Bema Judgment, Pastor Edwin, is makikita natin sa Book of Revelation, doon sa Revelation 11, sa pinakadulo. Wait lang, check nga ako sa Bible mo. Revelation chapter 11. Opo. Andyan yung reward, even the prophets, the saints, small and great. 11:18 yata, kung di ako nagkakamali. After ng pagkatapos ng 7 trumpet ng verse 11. Okay, kung nangingit ang mga hindi kumikilala sin, dahil dumating na ang panahon ng iyong puot, ang paghatol sa mga patay, ito, pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang at sa lahat na may takot sa iyo, dakila man o hamak, panahon upang lipulin mo na ang sumira sa sanlibutan. Yan. So, yan yung team. Papasok ka ng millennium, Pastor Edwin, no? The transfer of the kingdom ng Revelation chapter 11:15 kasi yan yung actual ng Battle of Armageddon. Na i-transfer yung kingdom of this world, which is the kingdom of Antichrist, papunta sa Panginoong Hesuscristo. Tama, 7 trumpet, dito yun, sa dulo na yun, ito yung 7 trumpet. Ayun, 7 trumpet, ayun, dito yun, 7 trumpet. Sa mangyayari dito, pag bumaba na si Kristo sa ika-7 trumpet, ito yung mangyayari yun. Ang paghahari na sanlibutan, inilipat na kay Kristo ng ating Panginoon, maghari siya magpakailanman. Tama, ito yun to. Dito na maghahari si Kristo sa kanyang pagbaba sa lupa. Kasama tayo. Sabi rito, sinabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kasalukuyan at nakaraan, nagpapasalamat kami, ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan. Nagit-ngit ang mga hindi kumikilala sa iyong mga puot. Ito na yon. Dumating na ang panahon ng iyong puot. Ang paghatol sa mga patay. At pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo. Tama. Bema Judgment. At sa iyong mga hinirang sa lahat ng mga may takot sa iyo. Dakila man o hamak. Make sense siya, Pastor Edwin, na dyan ibibigay yung yung Bema Judgment, is the rewarding, kasi magagamit mo siya papasok ka ng millennium. Oo, kasi nga doon na magkakaroon ng paghahari ng Diyos, naniniwala kami. Ako naniniwala kami dito, no? Sa Bride of Christ, tinuturo ko dito na ang Kingdom of Heaven, yung 1,000 taong paghahari ni Kristo talaga, tanggapin natin ang katotohanan na may mga ranks pa rin talaga. There will be a rank. Kasi bakit ko nasabi? Ang sabi ni Kristo sa Mateo chapter 5 verse 19 na may dakila at may aba sa kaharian ng langit. Yun ang sinasabi doon. So naniniwala ako sa kaharian ng langit. Yung kaharian ng langit na sinasabi ni Kristo roon ay yung literal na kaharian ng paghahari niya sa loob ng 1,000 taon. May mga dakila pa rin talaga na mga hinirang naman, tayo yun. So depende yon kung anong klaseng ang reward na meron ka sa Bema Judgment. Kaya ang Bema Judgment, saktong papatak dito. After, sa second coming mismo. Naniniwala kasi ang pre-trib na magra-rapture dito, tapos 7 years na nasa langit ang Kristiyano, doon mangyayari ang Bema Judgment. Kaya nga lang, may flaws. Ang flaws naman doon, paano yung mga martir na binuhay na maguli after ng 7 years? Sa Revelation chapter 20 verse 4. Tapos sabi doon, maghaharing kasama ni Kristo. Maghahari bang kasama ni Kristo? Ibig sabihin, hindi nasama sa Bema Judgment. Kaya naniniwala din ako, na ang Bema Judgment na hindi sa langit. Una, wala sa Bible nun. Unbiblical. Just is only speculation. Kaya nga sabi ko nga sa mga kasama ko rito sa Bride of Christ, ang pre-trib talaga ay full of speculation. Sabagay, puro naman tayo speculation din, pero di hamak na maraming speculation talaga ang pre-trib kung tutuusin.
Kaya naniniwala ako na ang timing ng Bema Judgment ay after this. So, maliwanag mga kapatid sa sinabi po ni Kabiyaya, ni Ron, na malinaw. Basahin natin Isaiah no, bago tayo mag-conclude. Isaiah chapter 26. Ito, no, pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang, isara ninyo ang mga pinto, magtago na kayo hanggat tumupa ang galit ni Yahweh. Sapagkat darating si Yahweh mula sa kalangitan upang parusahan ng mga tao sa daigdig dahil sa kanilang kasalanan. Guys, linaw, oh. Sa sandaling ito ay mahahayag ng lihim ng pagpaslang at mabubunyag pati ang kanilang libingan. Tama, darating si Yahweh dito. So ngayon, ang tanong, saan dadali ng Diyos ang mga Kristiyano? Wala naman sinabi sa langit eh. Wala naman sinabing sa third heaven eh. Ang sinabi lang dito. Revelation 12, inalis ang kordero ng pangalim ng selyo, ang araw ay nangitim na parang damit na panluksa, ang buwan ay nakasimpulan ng dugo. Anong time frame to? Dito to. Dito to. Dito na nangyayari to. 6 seal ito. Dito na yung araw ng rapture. Lilindol talaga dyan. So ano mangyayari? Malalaglag sa langit ang mga bituin, parang bubot na bunga ng ikos ang binabay ng malalakas sa hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolya na wala sa kanilang dating kinalalagyan ng bundok. Nagtago, ito no, nagtago ang sa mga bato, ang mga hari, lupa, gobernador at mga pinuno ng hukbo na mayayaman, makapangyarihan at lahat ng tao at malaya. Sinabi nila sa mga bundok na tabunan na ninyo kami para makubli kami sa mukha ng kordero na nakaupo sa trono at makakaiwas sa puot ng kordero. Sapagkat, sapagkat dumating na. Dito timing na ito, dumating na ang malagim ng araw ng pagbuhos ng kanilang puot. Dito magsisimula pa lang yung puot. At sino ang magtatagal? So sa verse 17, sinasabi rito, simula na daw ng puot. Dito pala magsisimula. Yes po. Tama po yan. Sabi, kita raw yung mukha daw ng kordero. Tama, ito yun. Harmonize talaga ang din ng mga pre-rat. Ayan, no? Harmonize. Kaya dito talaga yung rapture. Ayan, no? Umuuga-uga pa yung screen ko. Lol, may lindol-lindol pa. Ay, Diyos ko. Ayan. So, kapatid na Ron, Ati Princess, salamat po sa inyong pong contribution. Sa mga inyong mga sinabi, maraming salamat po. So balik po tayo uli sa aking continuation ng aking mga discussion. Maraming salamat po kapatid. Salamat po. Okay pa. So, ano ang big idea dito mga kapatid? Malinaw na ang pinaka-keyword dito mga kapatid, antayin natin itong merong makikipag-covenant sa Israel. Bantayan po natin yan. Pag yan ay hindi nag-rapture, at may halimbawa, nabutan natin, napanood natin sa internet, no? Sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, o sa TV, binalita, baya lahat. Pag sinabi doon na meron nakipag-covenant sa Israel, at sabihin na 7 years, kung ibibigay ang aking pangako sa Israel, na po-protectionan ko siya sa loob ng 7 taon. Tapos involve yung templo. Tapos mga kapatid, hindi nag-rapture, patay kang bata ka. Hindi totoo ang pre-trib. Dito na tayo papasok sa itong susunod nating sketch. Ito nga yung pre-rat. At pag hindi nangyari yon, totoo yung sinasabi ng Bible na mahuhulaan mo yung rapture. Kasi hindi nag-rapture, di ba? Dito hindi nag-rapture. Countdown na ang simula. Yung 1,290 days plus 1,260 days, ito yung length ng rapture kung bibilangin natin, no? 1,290 days plus 1,260 days. Magbilang na tayo, ito na simula ng tribulation age, yung 2,550 days. Simula na po yan. Magbilang na tayo, halimbawa, November 18, ito, sa darating November 18, may nakipag-covenant na sa Israel. Kasama si Donald Trump. O malay mo, yung Arabo, no? Yung Prince, Prince Salman ba yun? Ayan, pag nakipag-covenant, day 1 na yon. Magbilang lang kayo ng 1,335 days, ibig sabihin mga kapatid, araw na ng rapture. Mabibilang mo na, mahuhulaan mo ng rapture. Saan sa Bible yon? Revelation chapter 3. Verse 3, sabi rito, no? Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. So may idea pala na malalaman mo yung oras. Dito kasi negative. Naghahamon si Kristo. Kung hindi raw kayo gigising, hindi mo malalaman yung oras ng kanyang pagdating.
Paano kung I will take a challenge na gimising ako? Hindi malalaman ko nga, wherein totoo nga, malalaman mo nga kung gising ka, kung nag-aaral ka ng Biblia, kung inaaral mo, mauhulaan mo talaga. Biblical pa rin, harmonize pa rin sa sinasabi ng Revelation chapter 3. Okay guys inuulit ko, hindi ako nagde-date setting Halimbawa lang yung November 18 Baka na naman ako mauwi na naman kung saan-saan tong usapan natin nagtatawanan sila. Baka mauwi na naman tayo kung saan-saan. Alam nyo na nangyari in the past, diba? Alam nyo. Guys, tinan nyo kapag nangyari yung covenant, hindi nag-rapture, magbilang na kayo. Makikita nyo si Antikristo, nagtatagumpay ng magbigay ng kapayapaan. Makikita nyo rin na nagpe-prepare na ng gera ang mga komunistang bansa kasi red to diba? Expect nyo na madadaanan natin to. Huwag kayong mag-alala guys. Dadaanan man natin to pero preparation lang. Ibig sabihin mga kapatid, payapa lang. Ito lang yung problema. After 1,290 days, lalapastanganin ni Antikristo o ng sino man yung leader na yun na papatigilin yung paghahandog sa templo. Itatap ang kalapastanganan. Simula na po ng Great Tribulation yun. 45 days. Kailangan natin makasurvive dito. Sa bagay guys, kahit anong survive nyo, kung kalooban ng Diyos na papugutan ka ng ulo, may magagawa ka pa ba? Again, Romans 8:28, all things that work together for good. Ngayon, kung makakaligtas ka rito 45 days, rapture, di rapture, madadatnan mo ang Panginoon, kaya nga lang, lindol yan. Matinding lindol yan, then akit tayo dyan lang sa ulap. Can you imagine guys, kaya pala sinasabi ang buwan daw ay didilim, magiging pula, at ang araw ay magdidilim na mag-iitim, magluluksa. Kasi bakit? Kasi bilyon-bilyon mga Kristiyano ang magagather dyan sa sky. At doon nyo maiintindihan na ang earth pala ay flat. Ay nako, saka na yung topic na yan. Maiintindihan nyo na flat pa lang earth. Joke lang. Okay, sabihin na naman tayo ng kulto ng iba. Marami kayong maiintindihan pag nangyari na yon. Madilim na panahon yan. Ito na yung wrath of God. Bubuhos na ng Diyos ang 7 trompeta at 7 mangkok at pot ng Diyos. Kaya mga kapatid, bantayan nyo to Pag meron ng covenant na nangyari at hindi nag-rapture, pagsabihan nyo na yung mga, mga kamag-anak nyo, maghanda kayo makasurvive sa loob ng 1,335 days. So ang lahat ng ito mga kapatid ay turo at teorya ng mga pre-rat. Okay? So we should consider pre-rat pa rin. I-consider natin sila mga kapatid. Bukas ang isip natin. Yung mga sarado ang isip, wala Sabihin daw mayabang daw kami kung ano-ano mga pinagsasabi sa amin. Pero guys, maganda rin naghahanda tayo. So maraming salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. See you po sa susunod po na ating meeting mga kapatid. Maraming salamat.